Alam naman natin na papalapit na ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero habang papalapit po yan, parang merong hindi pagkakaunawaan. Tama ba yung termino natin among the supporters of the former president? So para linawin natin Yeah. yan, kung ano nga po bang nangyari dyan, makakausap po natin ang chairman ng DDS Europe at Maysug International, si Ben Repol. Magandang gabi sa iyo, Ben. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Maricel at saka Sir Juby. Hello po. Good evening po. At saka magandang gabi po sa tagapanood ninyo dito sa Totoo Lang. Apo. Sir, nakapadayon po namin si Alvin nito pong nakaraan. And of course, the Secretary Roque. Mukhang ang understanding nga po namin sa kanila parang merong, tama ba? Conflict among the supporters of the former president. Ano po ba ang totoong nangyari? Mayroon lang mga misunderstanding. No? That was a petty quarrel. So, actually, hindi ko na binigyan ng mabigat na rason dahil mga personal lang yan. Ano? So, I just focus on the big one, the big picture. Na kaming mga Duterte supporters dapat hindi magkahiwalay. If we can find solution to their differences, maganda sana. No? So kasi masakit sa loob ko na yung mga supporters namin nag-away-away. So isang beses I was given the opportunity to talk both parties na mag-isa tayo. So mayroong hindi pa rin nagkaunawaan. But I tried my best. Dahil bilang leader, dapat ako ang humagitna sa kanila. But let's see, I'm very hopeful and I'm very optimistic na magkaroon kami ng common ground para iisa lang ang grupo ng DDS, Maysug, kung anumang mga grupo yan, dito sa Europa at sa buong daigdig. So, Kayo po ba, sir, naka-attend doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na binuo niyang peace meeting? I was there. Mm. Actually, kasama ko doon. Opo. Kamusta, sir? Sa Anong bahay nangyari niya. doon? Mayroon lang na hindi pa rin na-resolve dahil siguro umiral yung kanilang prinsipyo, umiral yung siguro na-touch doon personally yung pride nila. But I am still hopeful na magkaisa kami. So hindi pa tayo yan gagawin, ano? Lalo na it will give a bad picture na kami dito mismo nag-away-away. It will give a bad picture at saka yung report para kay Presidente na kami ay hindi nagkaisa. Masama pakinggan. Sa inyo din masama rin. Ano po bang pinag-ugatan talaga ng away niyo? Ay mga kwan lang, yung mga small differences lang. Yung mga konting bagay na hindi ko na kailangan sabihin dito, ano. Kasi sa amin lang to. So I don't want to spill the beans here. Kasi pag isasabihin ko yan, lalong I'm fanning the flame. Okay. So bilang leader, I just make it confidential dahil hindi naman talaga yan para sa media. Okay. So, yun lang sa akin siguro, Juby. There are instances because hindi naman kami perfecto. Hindi kami perfecto ng grupo, hindi rin kami perfectong leaders. I am managing a diverse personality and backgrounds. So mayroon talagang hindi pagkakaunawaan. So, but bilang isang leader dito sa Europe, ginagawa ko po yan. Kasi yan nga, with the intention na magkaisa laban para sa bayan. Yeah. Hindi ko alam kung nagkita na kami ni Sir Ben sa sa The Hague. Basta alam ko parang pamilyar po kayo dahil kasama ba kayo doon sa yung sa parke na malaki talaga, maraming pumunta nung first time na nagpunta Oo, nandun ako sa Yeah. gilid ni BP.
Yung malaking exactly. tao doon na Yes, naglagay yes, ng upuan, ano? So, Kayo nandun nga po ako. yun. Yan. Nagkita na tayo Oo. doon, Sir Ben. Ano? So, isi-segue ko na yung tanong ko doon dahil merong malaking magaganap dyan ngayong Setyembre at although napahapyawan na nila Secretary Harry at ni Alvin yung mga activities, ano, meron pa ba kayong maidadagdag na pinaplano ninyo doon sa mga petsa na yun to show support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Actually, mag-umpisa yan sa 19 hanggang 24, ano? So, magkaroon kami ng prayer rally sa 19, magkaroon kami ng marcha papuntang ICC sa 20, at magkaroon kami ng fellowship sa 21. So, global po to, no? May galing sa Amerika, may galing sa Asia, may galing din sa Middle East. At saka yung 22 at saka 23, 24, magkaroon din ng rally. So, ginagawa namin yun para makita sa buong mundo na mahal namin ang presidente. Ipakita sa buong mundo na ang ginagawa po ng ating dating presidente ay hindi makatwiran. Ipakita namin sa buong mundo na kaming mga OFWs, kaming migrant Filipinos, mahal na mahal po namin ang aming Presidenteng Duterte, si Tatay Digong. So, it's very clear. Nakita naman ninyo doon sa meet and greet na kami po out of our pocket, gumasta po kami para mag-ipakita sa lahat na ganito po ang aming pagmamahal kay dating Presidente Duterte. So wala kaming hindi kami umaasa sa mga politiko na magbigay, wala po. Hindi kami nag-solicit dahil ang mga funding na ginasta po namin sa aming event ay galing sa aming bulsa. This is a contribution, voluntary contribution coming from DDS groups and MAISO groups worldwide. So yun lang po kami. We are very honest and we are transparent in all our transactions. Even a single cent is being reported para malaman ng lahat na wala pong korupsyon dito sa aming grupo. Okay. Kung mayroong mga tao na try to divide us and sowing a false information, nagdududa po kami. Sige po. Okay. Marami pong salamat sa inyo, Sir Ben Repol ng DDS at MAISO. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.